Nang makilala ni Sunshine ng masungit, mayabang, mata pobre at walang puso na si Sandro Legaspi, hindi siya nagpatalo dito. Nagpaalam agad siya pagkatapos ng 3 araw na bakasyon sa townhouse nito. Kahit pa nangako ito na tutulungan siya sa napakabigat niyang problema. Pero hindi siya nito pinayagang umalis. Sa halip sumama ito sa probinsya nila sa Quezon Province at nanilbihan sa kanya gaya ng ordinaryong binata dahil gusto raw nitong maningalang pugad sa kanya at itama ang lahat. She fell in love with him, fast and hard. At siya rin ang nagsuggest dito kahit fake na kasal. Handa rin siyang bigyan ito ng anak kahit sindami ng isang basketball team sa Pilipinas, kahit na siyang talo sa huli at walang kasiguraduhan. May reward ba si Cupido sa tulad niya na buong puso kong magmahal? Matinding sumpang tumama kay Sandro. Unang beses pa lang niyang nakita si Sunshine. With pure lust, burning passion, higit sa nararapat walang oras na hindi siya nagnanasa sa probinsyanang dalaga. Nawalan ng saysay ang personal niyang dahilan, kaya wala siyang tiwala kahit kaninong hampas lupa. Iba si Sunshine. Her name fits her personality. Para itong nagsasalitang konsensya kapag nagkakamali siya. Malupit ang karmang dumapo sa kanya. Pero maliban sa kailangan niya itong malahian kaagad, wala na siya ditong ibang pakinabang. Sa mundong pinakamahalaga ang pera, may puwang ba si Sunshine sa tabi niya? Part 1, 10:45 p.m. Nagpalinga-linga ako mula sa iskinitang pinagtataguan ko. Sinisilip ang Wild Rose KTV bar kung saan labas-masok ang mga customers na karamihan ay mga lalaki. Alam kong hindi ligtas para sa akin ang ganoong lugar, pero wala na akong maisip na paraan para malutas ang aking problema. Maghapon din ako nagtanong-tanong muna tungkol dito at nalaman kong hindi lang ito pugad ng prostitusyon. Front lamang ito ng mas maraming ilegal na trabaho gaya ng drug trafficking, human slavery at ilegal na pasugalan. 3 palapag ang gusali, bar at club ang ibaba. Private rooms daw ang itaas at pasugalan ng huling palapag. Bago ako sumabak sa gera, inalam ko rin muna ang ilang impormasyon tungkol sa establishment na ito. Mula sa pangalan ng may-ari, guard sa entrance nito na nilampasan ko na sa parking lot kanina, at kung hawak ito ng ilang tiwaling opisyal ng gobyerno, at tama ako sa huli. Nagbayad pa ako ng ilang tao para sa kailangan kong impormasyon. Ang kapalit, sina Matilda at Imfen, mga alaga kong baka at kalabaw na dapat sana'y mamanahin ng kapatid ko, si JJ. 17 years old ito nang mamatay ang nanay namin. 1 taon pagkatapos niyon na barkada na si JJ at bigla na lang naglayas at nakulong naman ang tatay ko sa parehong taon. Sabay-sabay na nawala sa akin ang lahat. Ang kutob ng tatay ko, napasama ito sa masamang barkada, inalok ng ilegal na trabaho dito sa Maynila, kaya hindi na nakauwi. At bilang ate niya at nag-iisang kapatid, hindi ako makatiis na nakaupo lang sa isang tabi habang nililitis ang kaso ng tatay ko. Ngayon oras na ng action. Aghapong sarado ang bar at dinig ko sa gabi, mga nagtatrabaho lang na GRO ang nakakapasok dito. Ang tinipid kong pera, nabawasan pa dahil kinailangan kong bumili ng damit na babagay sa club at ilang pirasong make-up sa bangketa. Hinubad kong mahaba kong palda. Isinunod kong nakapatong na blouse kaya nalantad ang tube kong itim na masisilip ang aking cleavage at napakaiksing miniskirt na halos makikita ng panloob kong suot sa maling kilos. Cotton yon, puti at medyo luma na. Wala kasi akong pambili ng mamahaling lace underwear dahil tinitipid ko nga ang aking pera. At sa malas, bukas kailangan ko na ring umalis sa maliit na hotel na tinutuluyan ko. Para kapani-paniwala, nagsuot ako ng loops, gold-plated at mas malaki pa sa 5 peso coin. At mga burloloy na binili ko sa tabi-tabi. Ang sabi ng impormante, mas madali sana akong makakapasok sa loob kung may kasama akong date o VIP client. Pero dahil wala, sinubukan ko na lang. Bahala na. Siguro naman sa attire ko ngayon papapasukin din ako ng mga bouncer sa entrance. Kalmado akong naglakad at humakbang papunta sa 2 bouncers ng club na kanina pa nakatingin sa akin. Iniisip ko, wala namang mali sa akin, kaya hindi ako mahahalata ng mga ito na hindi ako GRO. Pero dahil hindi ako sanay sa sapatos ko, nagpahawak ako sa hood ng itim na BMW na nadaanan ko. Aabot ba ako ng lagay na to sa pintuan pa lang ng bar? Sana naman po. Diyos ko. Sandro's POV.
Nagpalinga-linga muna ako sa loob ng kotse ko. Sinisilip mula doon ng Wild Rose KTV bar kung saan karamihan ng naglalabas-masok ay mga lalaki. Pero may dumaang isang babae at nakita kong hinaplos yata ng aking kotse mula sa labas. Gaga yun ah. Baka magasgasan. May pambayad ba siya? Pero dahil nakalampas na, hinayaan ko na lang. Sinilip ko uli ang KTV at hinugot ko ng susi sa ignition hole. The place is a mess. And I knew to myself that it doesn't suit my personality. Pero ito lang ang lugar na walang makakakilala sa akin. Lalo pa ngayong sirang-sira ang araw ko. Kailangan ko magpalipas ng oras at maglabas ng matinding stress dahil pakiramdam ko malapit na akong mabaliw sa buhay ko. Hindi kailanman ako naligaw sa ganitong lugar. Pero dahil yata to the highest heaven row ang sama ng ugali ko, sabi ng karamihan. Kaya wala ako kahit isang kaibigang makausap. Sa kabila ng katotohanan yun, hindi ko pa rin matanggap ang sinabi ng lolo ko sa akin na you will sow what you reap. Isa yung malaking kalokohan. Ano bang maling ginawa ko? Lumabas ako ng kotse habang kausap ko pa rin ang tauhan ko. Supervisor at nagsusumbong. Ano ngayon kung sa construction site sila namatay? Ibinalibag ko pa sara ang pinto ng kotse. Inilipat ko ang phone ko sa kabilang kamay. Sinulyapan ko ang 2 guards na nadaanan ko. Nakamasid sa BMW ko. Hindi ko na problema kung bobo sila sa oras ng trabaho. Legal ang negosyo ko. Kumpleto rin sila ng benefits kahit ba palaging late. Pero kung wala silang suot na PPE at sa akin sila inabutan ng kamatayan, hindi ko na problema yun. Kung gusto nyo, sa dole kayo magreklamo at bahala ng legal team ko sa mga tangang katulad nyo. Ini-off ko na agad ang phone at ibinulsa ko na sa coat. Binilisan ko ang hakbang papasok ng KTV bar. Pero may isang nice na babae na parang lasing na sumusuray. Nauuna sa akin na tila nakikipagpatentero sa daan sa paraan nito ng paglalakad. Problema ba sa stiletto shoes? Gusto ko sana siyang tabigin para makadaan ako ng mas mabilis. Pero na out of balance siya at instinct lang kaya bigla akong nasalo. Dumapo sa balat kong makinis na batok niya at dahil doon ay napatitig ako sa kanyang muka. At daig ko pang tinamaan ng thunderbolt ni Zeus. Tumigil ang mundo. Jesus, hindi ba krimen na magkaroon ng ganitong mukha sa buong mundo? Halos kasing laki lang yun ang palad ko. Pinapayungan na mahahabang pilikmata na walang fake eyelashes ang maamong paningin. Kamangha-mangha ang mga yon. Para mga babasaging kristal. Perpekto rin ang tangos ng maliit na ilong at ang labi nito. Soft, shiny, and kissable na parang nag-aanyaya na halikan ko na agad ora mismo. At ang titig nito, para kong nalulunod sa ilang segundong pagtitig. Ginagayuma ako. Nagsimulang bumayo ng malakas ang puso ko na halos wala na akong ibang naririnig. Ano bang? Ito bang love at first sight na sinasabi nila? Nangatog ang tuhod ko sa sumunod na segundo. Kaya ang babae na ang umangat mula sa akin at tinitigan din ako ng direkta. Hi! Sunshine ang pangalan ko. Pwede ba akong magtanong? Lumunok siya. Nagpunas ng mga kamay sa maiksing palda at umatras ng isang hakbang palayo sa akin. Kumurap ako. Kinakausap ang sarili ko. Mind your own business, man. You're here to find the company. Don't stare at her. Umalis ka na sa harapan niya. Ano ngayon kung siyang pinakamagandang babae na nakita mo sa balat ng lupa? Papatol ka ba sa may mumurahing make-up at may basurang suot na alahas at nakasabay mo lang sa mumurahing lugar? Pasok ba to sa qualification ko bilang pampalipas ng oras? Ano na lang ang sasabihin ng mga flings ko na prominenteng mga tao at kilala sa business world? Pumintig ng mas mabilis ang puso ko at ang sagot ay oo. Dumapo ang magandang kamay ng babae sa napakaliit na bewang. Labas ang puso at halatang hindi naiilang. Palpak ito sa paggamit ng stiletto shoes. But she moves her body like she was dancing in the water. Sumayaw pa sa hangin ang mahaba niyang buhok na umaabot sa bewang at tuluyan na akong nasumpa. Nakanganga. Nanlaking mga butas ng ilong ko dahil biglang naging mahirap ang huminga. May itinatanong ka? Nagawa ko namang sumagot pero ako patong nauutal. Tungkol saan? Pakiulit mo nga. Napapikit ako sandali. Nababaliw na ba ako? May hinahanap kasi akong tao at kailangan kong pumasok sa loob. Pero nag-aalala ko na baka harangin ako ng bouncer sa pintuan. Alam mo kasi, binasa niyang mapula at mapintog na labi.
Bago kinagat, na halos mapaungol ako sa isipan kung paano kaya kung mahahalikan ko yon at akong gagawa nun sa kanya. Hindi ako pwedeng pumalpak. Hindi na rin ako makakabalik. Hinahanap ko kasi ang kapatid ko at sa big boss daw ng KTV na ito siya nagtatrabaho. Are you stupid? Lumabas ang ugali ko. Uminit agad ang ulo ko. Bakit sinasabi mo yan sa taong ngayon mo lang nakilala? What if tauhan ako ng big boss na hinahanap mo? Sa tingin mo, makakalabas ka pa dito ng buhay? Ang inaasahan ko'y matatakot ito, pero hindi. Ang mga tauhan ko, isang singhal ko lang bumabahag ng mga buntot. Marunong akong bumasa ng tao. Namewang na siya. Dumiin sa makinis na balat ang maiksing kuko. Maputi ang mga yon at napakalinis. Sino ba siya? At bakit ganito katinding epekto niya sa akin? Nagpatuloy siya nang manatili akong tulala. Sabi ng tatay ko, marunong daw akong bumasa ng tao. At nang titigan mo ko kanina, nakita kong magulong isip mo. Pagod ka at tuliro. Gusto mo nang makakasama pero parang bago ka lang din dito. Kaya nga ako naglakas loob na magtanong sa'yo. Sinabi ko yon hindi para ipahamak ang sarili ko. Kailangan ko lang naman ng kaunting tulong. At kung ayaw mo, hindi naman kita pinipilit, sir. Salamat po sa oras nyo. Lumapat sa tapat ng tiyan ng mga kamay niya at nagbow sa akin. Natulala ako. Wow, hindi lang ito marunong bumasa ng tao. Pwede nga itong magandang manghuhula. Mas na-excite ako. Bumilis ang pagragasa ng aking dugo mula sa ulo ko. Kumakalat sa lahat ng ugat ko hanggang sa kaliit-liitang himaymay ng aking laman. It was fun. Kailangan kong makilala, maikama ang babaeng ito. I like you. Hiningal ako ng pakawalan kong mga kataga. Hindi ko pa hinasabi kahit kanino nang wala man lang date at action sa ibabaw ng kama, maliban sa babaeng ito. Nakuha niya ang puso ko, buong buo, sa puntong halos lumabo ang mga mata ko sa tindi ng excitement sa aking dugo. Sa loob ng isip ko, nakita ko siya sa mga bisig ko. Inaangkin ko siya sa iba't ibang paraang gusto ko. Sa iba't ibang posisyon sa gitna ng kama ko at sa buong kondo ko. Why not? But I have something in mind. Kailangan ko ng kasama ngayong gabi. Be my date. Kumurap lang siya, parang walang naintindihan sa mga sinabi ko. Babayaran ko ang oras mo. Galante ako, miss. Inilihis ko ang manggas ng dress shirt ko at ipinakita ko ang suot kong Patek Philippe wristwatch na nagkakahalaga ng ilang milyong dolyar. Na tinapunan lang niya ng tingin na parang basura na walang halaga. Thank you. Maraming salamat, sir. Pero iba na lang ang yayain mo. Nagmamadali kasi ako. Tinalikuran niya ako kaagad, ni hindi lumilingon at dumaan sa pagitan ng dalawang bouncer na nag-aakala yatang magkasama kami at may pinagtatalunan lang dahil galing kami sa iisang direksyon, pagpasok at paglabas. Oh wait, siya bang babaeng humawak sa kotse ko kanina? Posible, kaya siya nakalusot. Hinabol ko siya at halos magkandara pa ako, pero mabilis siyang naglaho sa dilim. Bago ko pa maabutan, hindi ako makapaniwala na magagalit ako na parang siraulo dahil hindi ko siya agad nahawakan. Sir, inakbayan ako ng bouncer, nakasamahan ng nasa entrance. Hinahanap mo ba ang girlfriend mo? Nakita ko siya na doon pumunta. Itinuro nitong isang sulok ng club na madilim at mahirap titigan dahil sa umiikot na ilaw at pumipintig na sound sa dance floor. Naglabas ako ng 1,000 at agad ko ditong iniabot. Nagsenyas ito sa mga kasamahan, natutuwa, iwinawagayway ang hawak na tip, parang bata. Tumaas ang sulok ng labi ko. Mga tao nga naman, pare-pareho. Sa kaunting pera, bigla akong naging Diyos. Madali talagang mapansin ng kahit sino kapag signature clothes ang suot. Mamahalin pa ang aking relo. Kahit sino yuyukot biglang babait. Hahalik pa nga sa Oxford shoes ko. Dahil alam nilang may pera ako. Mga walang kwenta. Nilingon ko uli ang bouncer na kumaway pa. Nagbigay galang. Sumaludo bago ako humalo sa dilim at sa maraming tao. Masakit sa ilong ang amoy ng lugar na halos nasa 300 square meters ang kabuuan ng main floor. Naghalo-halo ng mumurahing pabango, amoy ng alak at usok ng sigarilyo at pawis ng mga tao. Kung hindi dahil sa magandang babae na yon, aatras na talaga ako at uuwi na lang sa kondo. Isa pa kung narito ang lolo ko. Sasabunin na naman ako. Sisigaw na naman yun at sasabihin gaya ng mga daliri sa kamay at paa. Hindi pare-parehong mga tao.
May mga mahihirap pa rin bukal sa kalooban ng kabutihan at hindi matatawaran ng perang mabubuting pagkatao. Saang parte? Kahit ang unang babaeng minahal ko, iniwan ako dahil sa lalaking mas mapera. At ganoon din ang mga taong kumipil sa buhay ng mga magulang ko. Siguro ang babaeng nakita ko ngayon baka ganun din. Well, I will do everything to find out. Namulsa ako, nakaliyad at parang hari sa lupa na naglakad papasok sa madilim na lugar. Nahahawi ang daan kahit wala akong kinagamit na lakas dahil makapangyarihan na talaga ako nang ipinanganak. Ang mga bagay na yon hindi nakukuha ng lahat. Pretty woman, nasaan ka na? Isa ka rin bang masamang nilalang na nagpapanggap na anghel sa ibabaw ng lupa? Sunshine's POV. Inihanda ko ang aking sarili kahit nag-uunahan ng pares ng pawis sa aking sentido at gumagapang pababa ng pisngi ko, dala ng matinding nerbiyos. Pinalandi ko na rin ang pagtalbog ng aking balakang. Kailangan walang makahalata, isa man sa tauhan ng bar ng club na hindi ako nararapat dito. Madilim sa loob at hirap na hirap akong lumakad sa puntong kailangan ko na yata ng saklay. Kumapit ako lalo sa sandalan ng upuan sa nadaanan ko, katabi ng poste kung saan ilang metro ang layo sa stage na walang tao. Sa kaliwa ko ay hanay ng mga round tables na puno ng mga partygoers. Umiinom, sumasayaw, sabay sa malikot na ilaw at umiindak sa malakas na tugtog. Nahihilo ako sa totoo lang, kaya naisip ko kung anong masaya sa ganitong lugar. Parang impyerno. Sumabay pang pahamak na sapatos. Kung magyapak na kaya ako, pero hindi, kaya ko to. Sinimulan kong titigan isa-isang mga tao sa paligid. Inuna kong mga body belt na gaya ni JJ. Matangkad ang kapatid ko. Manipis ang katawan at kahit laki kami sa probinsya, ay maputi dahil tisay ang aming ina. Galing daw sa lahing Kastila. Matangkad naman ang tatay ko at akong mas nagmana, kaya marami nagsasabing pwedeng-pwede akong magmodelo gaya ni JJ. Pero bigo akong makita ang kapatid ko. Matapos ang ilang minutong pagmamasid, umikot ako papunta sa ibang pasilyo, palayo sa pintong pinanggalingan ko. Pero may bumangga sa akin. Oo, ako ang binangga at nabuhusan ako ng malamig na likido sa aking damit. Mula sa waistline ng aking miniskirt pababa sa aking legs, napatalon ako. Ay! Umatras ako. Pinagpag ang aking damit. Nabasa yun at umabot sa underwear ko. Alak. At ang sakit sa ilong ng amoy. Mister, ba't naman hindi ka tumitingin sa dinadaanan mo? Pero nang matitigan ko ang lalaking sininghalan ko, parang ako yata ang dapat lumuhod at mag-sorry. Gangster ang kanyang muka, parang version ni Shrek, pero walang puso. Mas malaki pa ang katawan sa mga bouncers na nadaanan ko sa entrance at may dragon na tattoo sa puno ng braso, paikot sa leeg nito at umaabot ang mga talim ng kuko hanggang sa mga daliri niya. Naku, ngumisi ito. I'm sorry, miss. Hindi ko sinasadya. Pupunasan na lang kita. Dinilaan itong buong palad na nanlaki ang mga mata ko sa pandidiri. Abat! Tinabig kong kamay nito. Nakabasa ka na nga. Manchachansing ka pa? Mataray na usig ko sa kanya. Dating karate trainer ang tatay ko at awol na sundalo, kaya tinuruan kami magkapatid kung paano ipagtanggol ang sarili namin. Paborito kasi si JJ ng mga bully dahil maputla at mukhang sakitin. Lumapad ang ngisi ng lalaki. Nagtaas ng kamay para pigilan ng dalawa pang lalaki na e-entra sana at makikialam sa amin. Bakla lang, tama bang pagtulungan ng kawawang magandang babae na gaya ko? Akin siya. Deklara nito sa mga kasama. Bumaling sa akin. Anong ginagawa mo sa loob ng club na ito kung ayaw mo sa lalaking gaya ko? Nagpapahangin? Binasa talaga kita, miss. Kasi ganyan-ganyan ang mga tipo ko. Huminto ito sa pagsasalita at tinahagod na ako ng mahalay na tingin. Pumalatak. Grabe pre, flawless. At amoy baby pa. Naku po, kuya, wag po. Tinatagan kong kumakalog kong tuhod at taas noo akong nagsalita. Paraanin mo ako. Nagmamadali ako. Sandali nga, hindi ba dapat matuwa ka kasi customers na ang kusang lumalapit sa'yo? Doon din naman tayo pupunta. Anong problema? Isang lalaki pang sumingit, naka-coat, t-shirt na puti ang ilalim at matinuang plansyadong pants. Brown leather ang sapatos at may ginto sa ngipin. Inakbayan si Bad Shrek. Sabihin mo sa akin, Bruno, ano pa at naging suki kita? Ibibigay ko sa'yo ang langit. Naku po talaga.
Wala namang problema, pre. Nagkamot ito sa batok. Kausapin mo na lang itong chick na pakipot. Ang ganda eh. Hinarap ako ni Gold Roger, Esten, ang lalaking may gold teeth. Bakit, miss? Bago ka ba dito? Bakit hindi kita kilala eh? Kapatid kong big boss dito.